Dinipensahan ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin ang inarestong Chinese national dahil sa issue umano ng fraudulent driver's license. Kaibigan na raw ang congressman o ang businessman at walang indikasyon na banta siya sa national security. Narito ang exclusive Agenda Weekend report ni Joash Malimban. Kinumpirma ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na tumawag siya sa opisina ng Land Transportation Office o LTO matapos ang naging pag-aresto sa Chinese national na si Jukan Hong sa Legazpi City, Albay noong Pebrero. Matatanda ang una ng iniulat ng Billionaire News Channel na laya na ang Yashano Mall and Lotus Blue Hotel owner sa Bicol na si Jukan matapos ang isang March resolution ng Bureau of Immigration. Mula 2002 kasi, Filipino ang nakalagay na nationality ni Jukan sa kanyang driver's license. Inamin ito na paulit-ulit niyang nire-renew ang kanyang lisensya kahit na alam niyang mali ang nakalagay na nationality rito. Kaya ani Congressman Garbin, diretso raw siyang tumawag sa LTO para alamin kung may legal grounds aniya ang pag-aresto kay Jukan. Kwento kasi ng kongresista, kaibigan niya si Jukan at 2006 pa raw niya kilala ito noong naging councilor siya ng Legazpi City. Mayroon din daw itong 3 mall sa lungsod na nagbibigay hanap buhay sa daan-daang Pilipino. Sabi ko, mas Pilipino pa yan sa atin dahil grabe ang tulong niyan sa hindi lang sa ekonomiya ng ating city, pati na sa employment that employs locals. Sabi ko, what national security issue are they talking about? Nakilala ko yung tao, wala nga bodyguard, nagdadrive mag-isa, nagja-jogging, naglalakad mag-isa in public places, even at night or early morning dahil nagja-jog. Dagdag pa ni Garbin, kapitbahay rin aniya si Jukan sa isang subdivision. Wala rin daw itong derogatory o criminal records sa kanilang lungsod. Sa naging resolusyon ng BI, nagwawarant ng undesirability ang mahigit 2 dekadang pagkakaroon at pagre-renew ni Jukan ng kanyang fraudulent driver's license. Ayon sa kanyang legal counsel, posibleng LTO raw ang may pagkakamali sa paglalagay ng kanyang impormasyon sa lisensya. At in good faith daw ginawa ni Jukan ang kanyang driver's license application dahil nagsumiti umano ito ng kanyang Chinese documents kabilang na ang kanyang passport. Pero, bagaman prima facie evidence daw na alam ni Jukan ang nangyayaring fraudulent misrepresentation dahil sa patuloy na paggamit niya ng kanyang lisensya ayon sa kinonsultang abogado ng BNC, sinabi ng BI na masyadong malupit ang pagpataw ng deportation sa kanya. Lalo na't mayroon na raw itong asawa at 2 anak sa Pilipinas. Kaya ang hatol ng BI, magbayad si Jukan ng 55,000 pesos worth of fees at ayusin ang kanyang record sa LTO sa loob ng 30 days. Samantala, wala pa ring impormasyon ang mga otoridad kung nakabalik na ng bansa ang kapatid ni Jukan na si JV Oranio Hong. Ang sanay primary target ng operasyon nang arestuhin ng secondary target na si Jukan. Ayon sa intelligence reports, kasado sana ang operasyon para hulihin ng magkapatid noong February 2. Kung fake driver's license kasi ang kay Jukan, may lisensya at birth certificate naman ang kapatid at kasosyo nito sa negosyo na si JV. Late registration din ito sa PSA at nagpakilala bilang isang Pilipino na ipinanganak sa Quezon City. Pero base sa Chinese passport nito, Jin Bei Hong ang kanyang pangalan mula sa Fujian, China. Ayon sa mga operatiba, hindi nahuli si JV dahil nakatakda pala itong pumunta ng China sa panahon ng operasyon at scheduled sana na umuwi matapos ang ilang araw. Pero nang hintayin ito sa airport, hindi raw ito nag-board sa eroplano. Paninindigan ng BI, bagaman agresibo ang ahensya laban sa mga foreign national na nagko-commit ng misrepresentation, tinitiyak daw nila na bawat kaso ay dumadaan sa due process. Samantala, wala pa rin sagot ang LTO sa kasalukuyan. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel.